Alright, kamusta kayo guys? Hello everyone. Uy, si Sir Edwin ng Canada. Alright, so alam niyo na yung galawan natin guys, no? Kung kaya niyo makapag-open ng camera, much better. Para makita ko po ng mga tao, makita kong tao yung kausap ko tonight. Ang laki ni Sir Al, no? Ay, hindi, ang laki pa ng sasakyan sa likod. Ayan, so kamusta kayo guys, no? Hello everyone. May tao ba akong kausap? Or nakamute ba ako? Hindi naman ako nakamute. Ayan, good evening daw, sabi ni Rod. Alright. So, open kayo camera, guys, para makita ko naman yung mga naggagandahan at naggagwapuhan yung mga mukha. Diba? So, sayang naman yung iniportan natin. Ayan, sayang naman yung pagkakabalat-bat ng mukha natin. Sa ganun. Ayan, so, nasaan na yung ano ko dito? Ladies and gentlemen. Ayan, sige, open camera tayo. Ayan, hello ma'am, Isay. Ayan, hello po. Hi! Taas na energy, no? Hi! Wala pa, mamaya pa picture. Yung anak ko picture na daw, mamaya na anak. Kahit gusto mo, wait natin sila. Ayan, good evening daw, sabi ni Mirna. Hello, si May. Ay, ito, yeah, galing, no? Opo, ayan. Dali. Saan na yung ano ko? Wait lang, anak. Ayusin lang natin ito. May nawawala na slide. Hindi ko lang kung saan nagpunta. May tayo ng clock. Oh, yeah. Oh, play muna kayo ni Mami dyan. Kamusta po? Kayo? Ano na yung slide ko? Open siguro ko. Wait lang guys. No? Wala isang slide ko. Hindi ko lang saan nagpunta. May kumuha ata nito. Ayan. Ito siya dapat. Tapos, signer. Asan na ang alin? And it's been raining in Manila, hindi ka pa namin. Yan, so ito siya. Alright, so yun. Tuloy na tayo. Close natin to. Hello sa inyo guys. Ayan, so yan, si Adrian. Si Eduardo. Grabe talaga. Yung lalaki talaga si Eduardo. Yan, si Sir Edwin. Si Sir Edwin, parang nakita ko kanina is nagda-drive. Tama ba? Nagda-drive ka, sir? Grabe, napakasipag ni Sir Edwin. Grabe yan. Yan mga Lude. Alright, so syempre yung rules natin guys, no? So open tayo ng camera para makita natin yung naggagandahang mukha. Siyempre, and pamute tayo ng mic natin if ever. No? Pwede naman natin i-unmute pagka meron tayong itatanong. Right? So, pwede naman. Wala namang problema doon. And focus tayo. Right? So, focus tayo sa discussion natin. Okay lang naman kahit may ginagawa kayong iba. As long as siyempre yung attention nyo kahit paano nandito siya. Right? So, maganda guys is first time ko lang papakita sa inyo tong video na to. Yan. So, maganda mapanood nyo siya. Asan na siya? Ito siya. Alright guys, so nandito ako ngayon sa trading studio ng FX Robot Empire. So kasama ko ngayon yung isa sa pinakamalupit na mga coaches natin dito sa FX Robot. Ngayon, isa na siya sa mga nagtuturo. So napakaraming tao, kaya napakalupit ng naging resulta nito. Siguro kilala nyo rin siya. So hindi ko na masyado patatagalin kasi excited na ako na i-introduce siya sa inyo. Si Coach Lady. Grabe mga coach naman. Kasi alam nyo guys, siya talaga yung coach ko. Alam nyo, when I was starting nung sa forex trading, si Coach Eman talaga yung aking source of insights. Kasi pag kailangan kong malaman if aakat ba o bababa, pag kinakabahan na ako, kachusot ko na yun si Coach Eman kasi sobrang siya yung makakatulong sa akin para malaman, uy, mag-breakout na yan, uy, may consolidation. Siya yung nagsasabi sa akin kung ano ba yung magandang strategy dun sa magiging position ko sa trading. Kaya sobrang thankful ako dito kay Coach Eman. And I remember back then na nung nag-Boracay tayo, nag-Boracay kami noon, we have this incentive together with FX Robot Empire, and from there, sobrang wala talagang alam. Kasi talagang zero knowledge ako sa forex trading, and it took me a while talaga na aralin siya, kasi I don't have time during that time, kasi banker ako nung panahon na yun. So, ngayon, yung talagang kinukuhaan ko ng mga source of idea sa trading sila Coach Eman. So nung nasa Boracay kami, siya nagtuturo sa akin, gina-guide niya ako. Ano pang nagbabakasyon kami, of course. So para kumikita kami sa forex, no, nakakatipi tayo, di ba, nakaka-profit kami. At the same time,
Namamasyal kami, umiikot kami. Sobrang grabe, sobrang solid no experience namin doon kasi like nag-Shangri-La tayo, sobrang ganda ng tinuluyan natin noon. Tapos nag-ano pa tayo noon, ang tawag doon? Yacht! Yacht party kami noon, diba? So sobrang saya ng experience kasi talagang hindi kami pinapabayaan force ng mga mentor din namin. Talagang tinitreat kami kapag meron kami mga achievement, di ba? So, I'm really grateful din of course sa presence ni Coach Eman kasi talaga yung nag-guide sa akin. And kung ikaw, estudyante nito, sobrang swerte mo kasi talaga ito, I really idolize this person and I really admire him. And yung talagang desire and commitment niya na makatulong sa kapwa is nandyan talaga. So I hope guys na i-treasure niya yung mga ganitong mentors. Thank you. Thank you din. Ayan. Alright guys, so yun na. Alright. Ayan, so hindi ko na kailangan introduce yung sarili ko, di ba? So, ayan, so nakakatuwa yung share ni Lady doon, or si Coach Lady. Coach na kasi siya ngayon, di ba? So dati si Lady kasi siya, no? So, nakakatuwa kasi yung kumbaga nung time na nag-start siya, so I saw her kung paano siya nag-start. And isa siya sa actually sa mga pinakaunang estudyante ko, indirectly, di ba? Sa forex trading. So, yung ibang ideas about trading, no? So tayo yung nakatulong din sa kanya. And ngayon, marami na rin siyang taong natutulungan. Alright, so yun, let's move forward na dito sa ating training for tonight. So, ito yung training natin, no? So, traders assessment. Ayan, so kung gusto nyo siya picturean, tapos i-post mo sa Facebook, pwede yun, di ba? So actually guys, to be honest with you, there are several people na nagme-message sa akin if they can join dito sa ating webinar for tonight. Kasi ang dami nila na gustong magsumali rito, gusto nilang ma-experience what it feels like to become part of our community. Pero since sabi ko nga, this is an exclusive webinar for us, for you. 'Di ba? Na mga part ng community natin. Syempre, hindi natin sila inalaw, 'di ba? So, hindi naman tayo sa nagiging madamot, but yung community kasi natin, to me, is yun yung focus ko, kayo. Alright? So, to those people na hindi part ng community natin, wala akong magagawa doon. 'Di ba po? So, ano yan, isa yan sa mga advantages nyo po as part ng community natin. Kumbaga, ma-assess natin. And I'm planning to do this kahit every once a week siguro, to assess each and every one of you kung hanggang saan na yung narating mo sa trading journey mo. Alright? So, I want you to be totally honest kung okay lang ba na kung nasaan ka na. Kasi kung hindi mo sasabihin kung nasaang part ka na sa trading journey mo, lalong hindi ko rin malalaman kung ano yung maitutulong ko sa'yo. Alright? So, pwede kitang batuhan ng multiple informations here and there, pero yung, kumbaga, hindi kasi tatamaan eh. 'Di ba? Hindi kasi malalaman kung alin talaga yung pinaka punot dulo nung kailangan mong matutunan. So, kanino manggagaling yun? Syempre sa inyo po 'yan. Alright? So, sa mga tao na nandito, isa sa mga iaano ko rin sa inyo, kumbaga, ano ba tawag diyan? Ay i-open idea is you can send me a message directly. 'Di ba? Kahit hindi ka na dumaan sa sponsor mo, you can send me a message directly kung ano yung mga concerns mo when it comes to trading. And kung pwede natin pag-usapan yan through Zoom, so gawin natin para mas mabilis yung maging progress mo. Okay ba sa inyo yun? Ayan, asan na yung chat natin? And okay ba sa inyo? Pwede kayo mag-open ng mic kung gusto nyo, no? So hindi naman siya bawal, di ba? Pagka ganito, pagka may mga question and answer tayo. Gusto nyo ba yun, guys? Okay na okay po, sabi ni Ma'am Isay. Ayan. So sa iba, hindi yata okay eh. Ayan, so katulad nga ng sabi ko, no, ang daming tao po na talagang gusto na maging part nitong community natin or maka-attend ng mga webinars natin like this. Pero this is an exclusive webinar for you guys. 'Di ba? So kailangan ko is, kumbaga kailangan kong tulungan or mag-focus or maglaan ng time syempre sa inyo na talagang part ng community natin. Alright? So mag-message kayo sa akin, wag na wag kayong mahihiya, no? No matter how busy I am, kung nakikita niyo yung mga post ko, is maglalaan ako ng time para sa inyo. Kasi kayo yung dahilan kung bakit nabuo tong community na to. So, kung hindi ko, kumbaga, for example, kung katulad nga ng napagkwentuhan namin ni Miss May, asan si Miss May, yan, nandun siya. No, napagkwentuhan namin, nasabi ko kung gusto ko lang kumita ng pera, sana din ako nag-build ng community. Kasi kumbaga, nakakaya ko nang gumawa ng pera eh. Diba? So, nakakapag-trade na ako on my own. Diba? Profitable tayo on my own. Pero, hindi kasi yun yung goal eh. Hindi yun yung mission eh. Diba? So, ang goal natin is yung mas maraming tao yung kumita
through this opportunity na meron tayo, which is trading. Okay ba tayo dun, guys? Ayan, so pa-type 1 naman ako doon sa mga gustong kumita ng malaki. Type 1 naman. Iyon, ang dami nag-1, diba? Pag talaga usapan pera, mabilis eh. Alright, so gusto ko lang guys na maging honest kayo, no, sa kung nasa ang level na kayo para po ma-assess natin kayo. Okay ba tayo doon? Pa-type okay naman kung okay sa'yo. So i-assess natin yan para malaman natin kung hanggang saan na. 'Di ba? So kung natatalo ka sa trade, okay lang 'yun. To be honest with you, that is totally fair, 'di ba? So katulad lang ng lagi kong sinasabi, ang pinaka-profitable na trader is not the one na sobrang husay sa kahit anong analysis or kahit anong strategy. But the people na talagang kumikita ng malaki sa trading is yung mga nag-handle ng risk ng mas magaling. 'Di ba? Kahit hindi sila gagaling sa skills, kahit hindi sila ganun kagaling sa analysis and everything, but if they can handle the risk better, mas magiging profitable sila sa trading. Alright? So, wag po nating habulin yung mga one-time, big-time na trade, no? So, nakakatuwa at some point pag nakakita ka na kumikita ng malaki, na maliit yung capital, okay 'yun, 'di ba? Pero at some point, 'di ba, pag tinuloy-tuloy mo 'yun, baka mamaya maging habit mo na. So, ma-wipe out ka, may chance na matalo. Alright? So, tuloy tayo. So, magpapakilala pa ba ako? Hindi na ako kailangan magpakilala, no? So, madami na nakakilala sa akin. So, at least ito, di-discuss ko lang to ng konti. Ano nga ba yung tinitrade natin talaga, no? So, ang tawag sa tinitrade natin, guys, is CFD. Alright? Or Contract for Differences. Kaya kung mapapansin mo, kumikita po tayo based dun sa entry price natin, sa kung saan nakarating yung presyo. So, right? So, yun yung tinitrade natin. Diba? Kung gusto niyo medyo mas malalim na tawag, ang tawag dun is derivatives, diba? So, wag na yun masyado malalim. So, ito tingnan mo kung talaga bang legal yung trading sa Pilipinas, no? Sabi nga dito, considered safe and is fully legal ang CFD, no? So, however, sa Philippines daw, kailangan mag-register or mag-sign up ka sa broker na internationally regulated. Kasi wala pa naman regulation sa Philippines. Alright? So, at least alam mo lang. Para kung sakaling may mga tao kasi na magtanong sa'yo, di ba? So, legal ba ang trading dito sa Philippines? So, yun yung sagot. No? So, wala namang regulation pa sa Pilipinas, no? Pero soon, sana nga magkaroon. Yun yung lagi ko sinasabi. Sana magkaroon para pwede mo na i-declare. Di ba? Pag na-declare mo na siya, pwede mo siyang gamitin sa institutions like sa bangko, di ba? So, ito yung income ko. Di ba? So, hindi pa eh. Di ba? Kasi wala pang regulation. Alright? So, how is your trading right now? Alright? Kamusta po? Ang trading nyo, masalimuot ba? Ayan, so gusto ko pa maging magbabayad na din po ng tax kapag ka na-regulate na siya, yes, no? So, sa UK yata, ang bayad ng tax is nasa 30% or 40% ng total income. Pag regulated na siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang swerte nyo, kasi ngayon hindi pa regulated yung ginagawa natin, di ba? Hindi ibig sabihin illegal, di ba? So, wala pa kasing batas, di ba? Ayan, opo, ayan, masalimuot. Ayan, masalimuot daw, bakit kaya? Di ba? So, ayan, so, nasa ang step na po ba kayo? Sa mga bago rito, may mga bago pa ba rito? Ang parang bago lang ata dito ay si Sir Orlando, kasi nung Monday lang siya nag-start. Meron pa bang mas bago kay Sir Orlando? Or merong bago na as in ngayon lang, mga ganun nag-start, ganyan? Ay, third, ayan. Ako po, bago. Luma na eh, hindi na bago. Si Sir Rod daw yan. Si Sir Rod is taga Olongapo naman yan siya. Yan, batang Olongapo. Yan, sino pa ba rito? Yan, si Evie, si Alvin, yan. So, yung this kind of trainings proves na hindi lahat ng tao is gusto talagang kumita ng malaki sa trading, di ba? Kasi ang pag-uusapan naman natin trading pero di sila umattend. So wala na akong magagawa doon, di ba? So syempre, magpo-focus ako kung sino yung mga taong nandito, di ba? Kaya magpi-picture pala ako, picturean ko lang kayo kung sino kayo. Risk management ang kailangan mo matutunan, alright? So yung risk management is not that hard, di ba? Ang pinakamahirap sa risk management kasi is yung maintaining it. The discipline behind it, no? Madali kasing maging madali maging, ano ba yung tamang term? Magiging overconfident if you have the money. Okay? So, ang hirap pag greedy, totoo. Kasi, ang ginagawa kasi natin about sa risk management, it's all about discipline. Diba? Lagi ko ang sinasabi, no?
So, kadalasan doon naman nagkakatalo eh. Hindi naman about analysis, hindi naman about sa signal and everything. Kumbaga, nagkakatalo siya sa risk management. Or I mean sa discipline nga. 'Di ba? Kaya ang nangyayari, minsan nagiging overconfident tayo. 'Di ba? Lalo pag medyo mas malaki ng fund natin ng konti. 'Di ba? So, kung maliit yung fund mo, tas overconfident ka pa, may mali talaga doon. Ayan, so, naranasan din kasi namin yon before na nung nagkaroon ka ng fund, let's say $3,000, di ba? Parang feeling mo is sobrang laki na ng $3,000 mo na parang hindi na siya masusunog. Pero by the end of the day, kayang-kaya ka pa rin kainin ng buo ng market. Di ba? So, kaya kailangan discipline talaga. Alright? So, ito, I think si Orlando lang yung medyo bago lang naman, no, dito. $50 mo gagawin. Gawing 1K. Yung $50 pwede gawing 1K, no? Depende yan sa skills ng tao, sa kung gaano ka katyaga. 'Di ba? Ang hirap din, coach, kapag na-FOMO. Yes, correct. 'Di ba? So, sometimes nangyayari talaga yan. Katulad ngayon, umakyat yung gold, no? Isipin mo, ay, aakyat na to, dire-diretso. And guess what? Ano nangyari? Nahulog, 'di ba? Nahulog ata siya ng konti, bumaba eh. Ayan, tumalbog lang pala siya. Ayan. So yes, ayan, umakyat siya, tapos bumaba. 'Di ba? So, akala mo, nung nga umakyat kanina, akala ko mag-breakout na siya. Sabi ko, breakout na ata to. Hindi pala, bumangga lang siya sa order block, tapos bumagsak na siya. Ayan, so, nakakapag-execute na ng trade siguro, no? Patay PS naman ako sa mga nakakapag-execute na ng trade. Hindi pa din. Meron lahat ba? Ayan, si Adrian, si Sir Rod, si AB, ayan, si Merlo, si Orlando, si Eduardo. Tigas talaga nung Eduardo na yan. Ano? Si Ma'am Isay, ayan. Sino pa po? Sige, maganda sana lahat tayo makasagot, no? Ano yan? Pero takot kapag bumaba ng konti. Ayan, so, doon pumapasok yung, yung risk management. Yes daw, ayan. Alright. So, sino pa? Si Ma'am Jelan or Ann. Ayan. I think yes, kasi nagkita kami, no? Si Ma'am Mirna, ayan, nakakapag-execute na. I think lahat naman na yata is nakasagot. Si Sir Al, andito ka ba? Pakigalaw. Yun, yes po. Ito pala siya yung last. Ayan, si iPhone. Sino si iPhone? Fully paid ba to? Sabi ganun. Sino po si iPhone? Ayan siya, nakalagay. Wala siyang pangalan. Yes po. Ano daw sabi? Nagko-cover ng notebook. Alright. Kasi nga, pasukan na pala, no? Grabe, binagyo pa. Kailan ba ang start ng klase? Kailan start ng klase? Opo. Next week na ba? Next week? Alam nga nila, no? Dulo ng July. Grabe yung pasukan na. No? Ayan. Yan si Kian. Ayan. Nung June 18 po yung sa amin nag-start. Iba-iba pala, no? Kahapon pa po nag-start. Hindi, umpisa pa lang ng klase, wala na agad pasok, no? Kasi may bagyo. Grabe yung bagyo, yung lakas eh. May mga parts ng Cavite na nagbaha, no? Kaya ingat po kayo dyan, ma'am, si Ma'am Isay. Ayan, ingat din kayo dyan sa kabilang Caloocan. Itong sila Jelan. Gusto ko po, matapos yung bakasyon. Ayan, so, alright, next tayo. Nakakasabay na ba kayo sa mga VIP signals? Ayan, sa Telegram and sa Solex. Meron ba dito yung kumbaga yes daw? Ayan, yes daw si Jelan. Si Ann. Sino pa? Nakakasabay ba? Ayan, yes daw, sabi ni Merlo. Sabi ni Alwakil, yes daw. Yung iba po. Ayan, kahit sa demo, okay lang yun. As long as nakakasabay ka. May kaso tahimik masyado. Ayan. Si Ma'am Isa, yes po, ang sabi niya. Yung iba guys, si Ma'am Mirna, ayan, nakakasabay na po ba? Si Sir Edwin, medyo understandable kasi nagda-drive siya. So, I think sometimes nakakasabay siya kasi nagkakausap kami. Ayan. Sino pa guys? Yung mga nakakasabay. And ito, yung Solex, na-access nyo na ba siya? Ito, si Solex. Ayan. So, hindi nyo pa ba nakita si Solex? Dapat masanay na kayo dito, no? Yes po, kaso on and off. Ayan. So, si Solex, guys, maganda ma-practice nyo na siya. Kumbaga, magamay nyo na kung paano siya ginagamit. Kasi yung nasa Telegram po natin, ay tatanggalin na yun later on. Magpo-fully Solex na po kasi tayo. No? So, ilan na lang yung may iwan sa Telegram natin. Kaka-download ko pa lang. Ayan, okay po. Ayan. So, very important, no? Ma-practice nyo na to si Solex. Diyan na lilipat si Abdallah. Ayan. So, diyan na rin lilipat pangalan nito? Si Papa Forex. Si Jessica Ramos, no? So, dito na, may,
May web ba ang Solex? Wala po, no? So, application siya. Download mo na lang sa Android or iOS. So, application si Solex. So, kasama naman na siya dun sa kit natin. Alright? So, ito siya si Solex. I think, karamihan naman is nakakasabay. That's good. Alright, so nagagamit mo na ba si Manara? Ito na, yung tanong. Meron ba dito guys nagagamit na si Manara? Nagagamit mo siya in the terms dun sa pattern, plus yung, lagi natin sinasabi, yung plus RSI, or yung key level natin na support and resistance plus RSI. Nagagamit mo na ba siya? Yes or no po? Yes, ayan. Si AB daw, yes. Yes daw, yes. Alright, yes. Alright, so nagagamit mo na siya. Ibig sabihin, nasasabayan mo na yung mga entries niya. So, very important lang when using Manara, no? Lagi ko sinasabi na yung break-even stop loss. Yun yung kailangan nating alagaan. Yun yung kailangan nating bantayan. Kasi, very critical, no? Kasi hindi naman natin controlled yung market, eh. And yun naman talaga yung challenge ng trading. So, wala naman yata nakakontrol ng market, di ba? So, sumasabay lang tayo sa kanya. So, kailangan natin syempre ng mga strategies wherein may eliminate natin yung risk natin sa trades natin, which is yung tinatawag natin na break-even. So, marunong naman, dapat pala nilagay ko yun dito, no? Marunong naman mag-set ba ng break-even, guys? Naganyahin natin dito. Ayan. So, sama natin siya dito. Marunong ka na ba mag-break-even stop loss? Ayan. So, marunong na ba guys mag-break-even stop loss? Yes, yes. Yan. Yes, coach. Alright, good. Ayan. Very, very good yun. Ayan, yes daw. Ayan. So, sabi ni Elmer, join us guest daw siya. Join us guest. Kakapasok lang pala. Ayan, so. Ayan, so break-even stop loss. Alright, that's good, that's good. Alam niyo ba guys, no? So, yung break-even stop loss, meron tayo kasi dito, na hindi ko nabanggitin yung pangalan niya, na talagang literal na nag-attend siya dun sa, yung sinasample natin lagi sa presentation natin na, ayoko lang sabihin, basta si yon yung may trade yung dulo, na ang bayad is nasa 85,000 or nasa 90,000 pa nga ang binayad niya ayon sa kwentuhan namin kanina. And itong idea ng break-even stop loss, wala po ito dun sa 90,000 pesos. Wala. Hindi yan tinuturo po, no? Kaya be grateful, no? Kasi lalo na sa inyo ngayon na marunong na kayo agad nito. Kasi some other people, hindi nga nila alam na meron palang ganyan. And kayo, kumbaga, marunong na kayo agad, 'di ba? So, kumbaga, ano tawag diyan? Mahal siya na skill, eh. Kumbaga, na aralin or strategy. Kasi pag marunong ka mag-break-even stop loss, automatically na-eliminate mo na yung risk sa trade mo. So, mas dumadali na, mas gumagaan na. Yun, may pumasok tayo na malagaling na trader, si Master Ed. Master Ed, nakita ko yung mukha mo. Ayan. Ayan, so break-even stop loss guys. No? So, gamitin natin siya lagi. Alright, so hindi naman na ako masyado magpapakahaba-haba rito. And I think karamihan naman sa atin is marunong na neto. Ngayon, meron ba dito na hindi pa marunong, at least execute ng trade? Meron ba? To be honest lang. Kaya iba kasi parang sabi kanina, yes naman. Hindi nga lang nakasagot lahat. Si Sir Alvin or Vince, ito ba yung si Sir Vince ng UAE? Tama ba? Ikaw ba to, sir? Pakigalaw nga po yung baso. Ayan. Pakigalaw po yung baso. Ganito baso. Ano ba yun? Glass. Ayan. Good evening everyone. Yun. Good evening everyone daw. Opo, ayan. Yung parang ganyan ba? Ginalaw yung baso. Cheers pala yun. Ayan, tapos ano yan? Opo, sabi. Yun, si Sir Vince pala to. Alright. Sir Vince, kung mapa-attend mo rin sila, mas maganda. Or kung okay lang naman kahit iset natin some other time. Ibang baso yan, Ed, eh. Nagasamang laman, eh. Ayan. So, nakakapag-execute, nakakasabay. So, dito lang naman, guys, iikot yung ating trading journey. Diba? Yung about sa risk management, andun yun sa isa sa mga slides natin, no? So, paspasan na lang natin to. Alright, so, yan kasi meron tong kwento-kwento. Ano yun pala yung isa nandito? Falling down is your destiny, but staying down is your choice. Tama, no? Hindi ko alam na nandito to, na nagulat din ako. Pero yan, yung baso ni Coach Ed, pwede po. Ayan. So, eto, no? So, falling down, no? Most of us, di ba, nadadaanan natin to, di ba, nararanasan natin. Meron ba dito, guys, yung natalo na sa trade? Pa-type 3 na lang ako, 3. Yung natalo na sa trading.
3, ayan. Si Ed 3, ayan. Si Mate, ayan. Sunog na pa. Ayan. 4 na daw si Elmer, nag-level up na. Barbecue. Ayan. So, sunog na sunog. Grabe naman yun, di ba? So, tutong. Ayan. So, nangyari talaga yan, guys, no? So, normal po. Ayan. So, ngayon pa lang tatapatin ko na kayo. Normal po yung matalo. Normal po yung masunog yung account, no? Paturo sa hindi pa natatalo yan. No? Wala naman natang hindi natatalo, no? Unless hindi ka nagte-trade. 'Di ba? Kasi kahit demo account may mga losses 'yun 'Di ba? So wala talagang hindi natatalo. 'Di ba? Kasi actually guys, no, kapag ka natatalo ka, lagi kang sinasabi, be grateful. Mahirap man sabihin pero be grateful na natalo ka. Alam mo kung bakit? Kasi meron kasing tinuturo sa iyo yung trading Meron tinuturo sa iyo yung market May tinuturo sa iyo yung about attitude or about mindset, about analyzation o kung ano man yan, may tinuturo sa iyo kaya ka nag-fail. And be grateful kasi nangyari siya na hindi pa ganoon kalaki yung fund mo. 'Di ba? Imaginein mo kung ang fund mo 500,000 na or 1 million na tapos saka siya nangyari, 'di ba? Mas masaklap po 'yun. Medyo mas masakit na 'yun. Tama? So, be grateful kasi nangyayari siya na hindi pa ganun kalaki yung funds mo. And later on, mabibuild up mo yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, lista lang po ng lista. Okay lang ba yun? Lista lang tayo ng lista. Diba? So, isulat mo lang na isulat ano yung mga reasons kung bakit ka nagkakaroon ng losses. Diba? So, kung talagang mali yung setup, for example, mali talaga yung naging entry, yun talaga yun. Wala na tayong magagawa kasi ganun talaga siya. Diba? Kasi we are dealing with something that we cannot control, which is yung market nga po. Alright, hindi ko na malista. Sumobra na madami. Ayan. So, yan nga guys, no? So, ngayon pa lang sabihin mo na sa sarili mo, it's okay, di ba? It's okay. Kahit umiiyak ka na, di ba? It's okay, di ba? Kahit lugmo ka na, it's okay. Ayan. So, normal lang po na matalo. Alright? Ang hindi po normal, yung sumuko. Di ba? So, huwag tayong susuko. Kasi, to be honest with you, napakalaki po kasi ng pwede nating mapala dito sa trading talaga. And karamihan ng nandito, no, isa sa mga ginogol natin is yung to learn something na makakatulong sa iyo para all throughout your journey in life, hindi lang in trading, is mas mag-improve. 'Di ba? So journey talaga siya, tama? Tama talaga si Master Ed, 'di ba? So kanta ba tayo, 'di ba? 'Di ba kanta yung ano, yung may ganon, yung what a journey it has been, parang ganon, 'di ba? Kinakanta ng mga nag-graduate ata 'yon. Alright, so ito, wag na yan siya. Wag na rin to. Ayan, wag na rin yan. Wag na rin yung mga pera na yan. Ayan. So ito hindi ko naman masyadong i-discuss. Siguro talon tayo about sa risk management. Ito kasi yung talagang ipagpupukpukan natin na matutunan at okay lang ba mag-stick tayo dito. Ayan. So mag-stick tayo. Wag po tayong mag-over. Kasi kadalasan kaya nawa-wipe out yung account natin because nag-over tayo. Kumbaga, wag mo munang pangarapin na kumita ng sobrang laki talaga, lalo pag maliit pa yung capital. I'm not being negative, I'm being realistic lang po. Kasi iba yung parang nagdi-delusional ka na, di ba? Na gusto mong kumita ng $1 million pero mag-start ka sa 100. Siguro pwede, pero kailangan mong i-manage ng maayos. Alright? So stick po tayo sa proper na risk management, no? So ito siya, no? For gold and crypto pairs, so yung $100 and below, one entry lang tayo ng 0.01. Alright? Para hindi po masakit. 'Di ba? So, may mga ilan dito na mga pinapagalitan ko. Alam na nila kung sino 'yon. Hindi ko na sila kailangang banggitin. 'Di ba? So, bakit ko sila pinapagalitan? Kasi masakit guys pag na-loss ka. Pagka hindi lang isa yung entry mo. 'Di ba? For example, yung stop loss natin nakaset ng $10. Tapos, nagdalawa ka na ganito. Edi $20 ang talo mo. 'Di ba? So, ang sakit. Guys, 'di ba? So, tapos kapag for example, nag-trade ka pa ng medyo mas malaki pa, let's say nag 0.05 ka. Iyan, 'di ba? So, automatically ang loss mo $50. 'Di ba? Kung ang puhunan mo 100, kalahati ka na lang, 'di ba? Mahirap po 'yun. All right? So, wag natin na masyadong i-over yung lot size po natin. Okay ba tayo dun, guys? Pa-type okay naman ako kung okay. Ayan. So, kung hindi okay, kikik na kita, de joke lang. So, okay ba 'yon? Okay na, okay. Ayan, okay na okay daw, sabi ni Elmer. No. Stick lang tayo dito, guys. Darating din naman kayo dun sa malaki talagang income. Huwag muna natin pwersahin. Kasi kapag kapwersado, pansinin nyo, para kang, di mo alam kung ginigilitan ka ba ng buhay.
'Di ba? Yung hindi naman malamig, pinagpapawisan, ay hindi naman mainit pala pero pinagpapawisan ka. 'Di ba? Katulad ngayon, 'di ba? Ang ganda ng panahon, umuulan, 'di ba? Ang lamig. Pero kapag yung trade mo alanganin, pag nagpapawisan ka, 'di ba? Stress ka kasi, tama? So pero kung nasa relate daw, 'di ba? Pinagpapawisan. Makikita mo, 'di ba? Ultimo kamay mo, 'di ba? Ako may cellphone mo, mapapansin mo basa na eh. O kada ganun mo, kada pindot na eh, 'di ba? Tapos nagiging madasalin ka na. Ayan na yung mga signs na 'yan. 'Di ba? Na Lord, maka-exit lang po ako dito, hindi na po ako uulit. Meron ba ditong ganon? Pa-type me naman ako. Yung nagiging biglang madasalin. Ayan. So, yun yung mga signs no na ano yan? Uulit pa din po. Ayan. Ganyan na ganyan. Ayan, meron daw, di ba? So, nakarelate, no? Ang dami. Yung tipong, Lord, ayan, maka-exit lang po ako dito kahit break even, di ba? Hindi na po ako uulit sa ganitong lot size. Tipong, kahit maklose mo lang siya ng 0.000 o kaya kahit 0. Na lang, 20 cents na lang, di ba? Parang gano'n eh. Maklose mo lang. Di ba? So, hindi ka na uulit. Pero after nun, di ba, mahula mo, nung ginawa mo, di ba, umulit ka pa rin eh. Di ba? So, nahuhulog na po dahan-dahan sa upuan. Ayan. So, yan guys, no, kung bakit siya nangyayari, kung bakit ka stressed, no, at nagiging madasalin ka, it's because pilit kasi siya. 'Di ba? So, since pilit siya, yung idea nung application ng risk mo or yung sa lot size mo, kaya ka nahihirapan, 'di ba? So, yan, so stick lang tayo diyan. So, kung may 150 ka or 200, ito siya. Kaya kung papansinin niyo guys, very dependent kasi ang risk management sa capital mo. Kaya nga itong 100, yung 150 to 200, 300 and 500 and so on. Kaya nga lagi ko sinasabi na ito yung i-goal mo, yung mapalaki yung capital mo. Ayan, ito yun. Palakihin mo yung capital. So paano mo mapalaki yung capital? Hindi ka naman magma-magic eh. 'Di ba? Na yung 100 magawa mong 500 sa trading, hindi po. 'Di ba? So paano mo siya mapapalaki? Ang siya-suggest ko, syempre since may affiliate marketing tayo, yun yung banatan mo. Ang sarap naman po magdala ng tao dito sa community natin eh. 'Di ba? Hindi naman sila, for example, na pag nagpunta rito wala silang napala, 'di ba? So kung i-compare niyo po yung community natin, we have one of the best community out there talaga. 'Di ba? Kahit i-observe niyo yung ibang community, 'di ba? Tayo na yung pinaka the best. Yan mo, nandiyan si Master Ed na namimigay ng GCash yan. 'Di ba? So we have the best community talaga. So, wag po kayong mahiya na dalhin sila rito, na ipakita sa kanila tong trading, ipakita sa kanila tong ginagawa natin. Kasi po, pag nakita naman nila, for example, parang pamilya mo, for example, 'di ba? Pag magdadala ka ng tao dun sa pamilya mo, 'di ba? Hindi ka naman nahihiya kasi nga alam mo na yung pamilya mo ay maayos. Tama? So, ganun din tayo, no? Since alam mo na yung community natin maayos, ba't ka pa mahihiya? 'Di ba? So, dalhin niyo po sila rito. I-introduce niyo sa kanila. Malay mo, nang dahil sa ginawa mo na yan, meron pang isa or dalawa or tatlo or mas marami pang buhay yung matulungan na mabago. Alright? Okay ba tayo dun, guys? Pa-type okay naman ako kung okay. Dalhin nyo sila. Introduce nyo sa kanila to. Kasi baka magulat ka, mas malaki pa yung, yung maging resulta nila kaysa sa'yo. 'Di ba? So, walang masama dun. Hindi naman yun competition eh. Ang point lang natin is makatulong sa mas maraming tao as fast as possible. Alright? So, yan tayo, no, about sa risk management. Okay ba tayo dito? Stick lang tayo dito, guys, ha? Stick tayo sa risk management. Kung hindi gold yung tinitrade mo, pwede mong doblehin yung lot size. Alright? So, kung for example, nagtitrade ka ng Euro USD, GBP JPY, sino ba nag-trade dito na nakaraan? Si AB yata yun. Sabi niya, Coach, ang bagal pala nito. Sabi tama ba? Si AB yun, di ba? Sabi mo sa akin, parang ang bagal pala. Ano ba tinitrade mo nun? Parang pair yun eh. Parang ang bagal, no? Yes po, yan. Anong pair yun, AB, yung tinitrade mo nung time na yun? Odd USD. Ayan, di ba ang bagal, no? Kaya ano siya eh, ano tawag dyan? Pwede mong doblehin yung lot size. Kasi ano naman siya pair. Si gold lang talaga sa ka-crypto. Alright? So, yan yung ano natin, aaralin natin ng mga bagay-bagay. Alright? So, yan, wag na yan. Ito yung Manara na to eh. Ganun pala. Ayan. So, si Manara hindi ko na masyadong i-discuss kasi we will be discussing din ito sa other, ano ba tawag dyan? Same, natin, webinars. Si Manara, no? So, tayo dito, maglalaan tayo ng special time for this. Lalo na sa mga hindi sanay about kay Manara. Alright? I think nasagot naman na yung sa assessment natin and recorded naman tong video na to.
So, panonoorin ko na lang yung recorded neto para makita ko kung ano yung mga replies. And okay lang ba guys na i-reach out nyo ako or yung sponsor mo or kahit directly na sa akin, wag ka na mahiya, na kung meron kang mga concerns or gusto mo meron kang mga gustong matutunan, 'di ba, about sa trading and everything. So, i-approach nyo na po ako. Alright? Kasi hindi ko po kayo ma-approach isa-isa, 'di ba? So, kayo na po yung mag-approach, no? Okay lang ba 'yon? Okay ba 'yon, guys? Huwag kayong mahiya po sa akin, no? Hindi naman ako nangangagat. Namimigay pa nga ako ng Gcash, di ba? So, wag po kayo mahiya po. Alright? Okay ba tayo doon? Ayan. So, okay daw, sabi ni Ma'am Isay. Ayan. So, by the way, congrats natin si Ma'am Isay, no? Kasi magre-renew siya ngayon. Ayan. So, magre-renew siya ng account niya. Nag-chat siya sa akin kanina. Ayan. Ay, bakit yung wala? Yun. Yun, ito siya. Alright. Overdue na to renew. Okay lang po yun, diba? So, welcome back, diba? Nakita nyo naman, never naman kaming, kumbaga nawala, diba po? So, kahit hindi pa kayo nakaka-renew, nandun pa rin yung interaction natin, nandun kayo sa community natin. Kasi, you belong to the community that we have. Alright? So, para tayong dito, isang malaking pamilya. Diba? Ang dami ko ng anak. Ang dami ko ng anak. Ayan. So, alright, so we proceed naman doon sa introduce ko sa inyo. Actually, naaral ko pa lang to. And kasama sa topic natin for tonight is yung live trading natin. Ayan, so minimize ko lang to para medyo mabawasan. Alright, so si Gold ngayon, ito yung currently na itsura niya. Nakikita nyo ba siya? Wala pa siyang kakwenta-kwenta i-trade, no? Unless otherwise, na-trade mo tong ilalim. Pero bukod doon, wala na. Wala pa siyang magandang, Thai Gcash po. Ayan, so, wala pa siyang magandang, wala pa siyang magandang setup. Unless otherwise, ito. Inabot ko to actually, pero niisip ko kung i-entryhan ko rin or hindi. Kaya, hindi ko siya sinignal, no? So, pero ang entry niyan, guys, hindi yan, di ba? Alam niyo naman siguro kung nasaan yung entry niyan. Ito siya. Itong retest ng 50% ng FBG, NOX, Alam na to ng mga trader na kasama ko rito noong nakaraan. Ayan, so yung 50% ng FBG kadalasan diyan tayo nag-enter kasi yan yung retest ng order block. 'Di ba nung nag-breakout dito, nag-create ng FBG dito yan siya. So nung nag 50% ng FBG, yun yung magandang pasukan, no? So dito yun sa retest. So yan yung buy mo dapat diyan. Tapos stop loss mo rito kasi hindi ko to nakita. This is 2:55 PM, no? So hindi ko siya na-monitor. Hanggang sa nag-breakout na si Gold. Ito yung kanina kala ko lilipad na. Sabi ko, ililipad na siya. Tapos tinignan ko may order block pala doon sa ibabaw. Ayan siya. So, hindi pala, no? So, tinulak pa rin siya. So, ngayon, pansinin nyo, ang pangit pa i-trade ng Gold, di ba? Ilang minuto na to pabalik-balik lang siya. Ayan. Wala kasi maganda pang ngayon, news. Kasi, asan na ba yung news ko ito? So, ito lang po yung news na meron tayo ngayon. Ano po yung FBG, no? So, yung FBG po is family gap. Hindi, fair value gap po. Ano yan? Ang tagal niya kanina sa 407. Kaya nga wala talaga siyang masyadong movement Ayan, so tomorrow ang bugbugan po kasi marami ng news tomorrow, lalo sa Euro, saka sa USD. Right? So medyo mas marami-rami na yung movement tomorrow, Wednesday. And then Thursday, meron tayong GDP. So, ayan siya, and unemployment claims. Tapos Friday, isa lang naman ng 8:30, may core PCE tayo. Right? So, ayan, yung mga news na pagdadaan natin din, no? So, tomorrow, kung merong time, pwede tayong mag-live trade siguro sa news kung gusto nyo. Alright, so timing lang natin siguro yung mga katulad nun, mga 8 or 8:30, ganyan. So, start tayo. Tingnan natin kung ano yung mga possible na pag-uusapan bukas. Ayan. So, ito, pansinin nyo, pangit pa i-trade. No? So, wala pa. Wala pa talagang mapala dito, Ano? So, kaya nagpabalik-balik lang siya dun sa order block niya. Diba? So, saan ba galing yung order block na to? Dito galing yan. Ayan, dito. So, pabalik-balik lang siya doon. Pasaw-saw lang siya. So, pwede ka mag-buy dito every time nasasaw-saw siya. Kung gusto mo mag-scalp lang. Kasi ang liit lang yan, guys. Tingnan mo, mukha lang siyang malaki kasi naka-stretch yung candle. Pero actually, maliit lang yan. Tingnan mo, pag sinukat mo mula dito sa pagsaw-saw niya hanggang dito, di ba? So, mga $3 lang yung kita mo na profit. Di ba? So, very risky rin kasi nga pabalik-balik lang yung market. So, wala siyang structure pa masyadong nabubuo. Sa ganyan ako nasunog, coach. So, meron nag-message dito. No? Patago lang. Secret lang yan. Hindi ko sasabihin kung sino. Basta may nag-message. Yan.
So ayan, so ganun no. For example, ito yung wag na wag yung habulin. Sino ba yung ikaw rin ba yung nag-chat ng FOMO kanina? Ayan, so wag na wag kayo ma-FOMO, no. Ang FOMO guys, yung for example, katulad nito, nagbe-breakout siya. Ayan. Tapos nag-buy ka, naghabol ka ng buy. Wag mong gagawin 'yan. Kasi ako rin dati nadali na ako niya multiple times kaya natuto ko in a hard way. Ayan, diyan ako nasusunog, no. Wag niyo habulin guys, yo. Wag kayong madadali ng ano ba yung FOMO sa mga hindi pa nakakaintindi, no? Or hindi nakakaalam nung word na sinabi na FOMO. Pag sinabing FOMO, ibig sabihin nun yung fear of missing out. Kumbaga parang feeling mo, palipad na siya di ba? Parang tatamaan na po coach di ba? So, wag niyo habulin. Kasi kadalasan pag hinabol mo, hindi naman nagpapahabol din sa iyo yan. For example, tong part na to, di ba? So, ito siya, di ba? So, ito siya nag-breakout siya rito. Tapos biglang umangat dito. Kaya very important na kahit papaano, i-prepare niyo yung chart niyo kung marunong na kayo maglagay ng mga order block na ganito. So kung medyo marunong, kung hindi naman, okay lang din, no? Huwag ka muna mag-chart, di ba? So, aral muna. Ayan. So, para alam mo kung hanggang saan siya possible, no? So, ito yung testing period niyan. Kung nag-break siya dyan, yan, pagtutuloy-tuloy yan. Pero since hindi siya nag-break, nagtuloy-tuloy, huwag ka munang magbabay. Kasi ang mangyayari katulad niya, nahulog siya. Di ba? So, ito for example, yan, sumasaw-saw siya rito. So, hindi mo alam ngayon kung tutuloy ba siya pababa o tutuloy siya paakyat. Lalo pag tinignan mo sa 1 minute yan, lalo ka mako-confuse kung ano yung nangyayari. Di ba? Kasi dito, ang itsura niya na parang double bottom na siya rito. So, aakyat ba siya o bababa siya? Hindi mo na alam. Kaya pangit pa i-trade ngayon kasi sobrang baba pa ng volume ng market. Ayan, kahit yung tick rate niya sa ilalim, mababa pa po ang volume. Ayan, so wag muna, no? So, titingin tayo, for example, tingin tayo kay Manara. Ayan, so tingin tayo kay Manara natin. Yan. So si Manara, tingnan natin kung may binigay ba siyang maganda. Alright. So dito, may gold siya kanina, double bottom. Tingnan natin kung ano nangyari. Oh, wala pa, 'di ba? So baka antokin ka na nito, hindi pa tatamaan eh. 'Di ba? So matagal-tagal siya, no? Ano ba meron? Ito, GBP CHF. Ayan, buti pa to kahit pa paano maganda nangyari eh. Ayan o. So nagra-running na siya. Ano oras to binigay? So this is 2031. So kanina pa to 8:30 pala. Ayan, kung naabutan natin siya kanina, no? So pwede natin pala tinrade to. Ayan. So pair yan, no? GBP CHF. So mabagal-bagal din kasi pansinin nyo mula rito, no? Tapos bumababa siya. So dito running profit ka na. So pwede running profit ka na. For example, na-entry mo dito. Anong gagawin natin guys? Pag nagra-running profit na siya, kumbaga nagpa-positive dollars ka na. Ano gagawin natin? Sa mga trader, yan, BE na. Yan. Break even tayo agad, no? So, para kung sakali hindi ka na mabalikan. Diba? So, SLBE. Yeah, ang gagaling na ng mga trader. I'm so proud of you. Take profit na. Yan, so, pwede rin naman, no? Pwede ka na mag-manual close yan kung gusto mo, no? So, mag-close ka na ng trade mo. Close na daw, sabi ni Miss Abby. Ayan, so pwede naman, happy na di ba? So, pero maliit lang yan, guys. Kaya, kahit i-roller mo yan, maliit lang yan. Hindi ganun kalaki yung profit nito. Naka-roller na ba ako nito? Ayan. So, lit lang, tingnan mo, ano lang siya. Ba't negative? So pa one more. Ayan, tama. Ayan siya. So, ang lit lang. Mga 15 cents pa lang to sa 0.01. Maliit lang, no? Kaya, ito, sa loob ng 2 hours, no? Yan lang yung ginalaw ng market, napakaliit lang. So 30 minutes time frame to eh. So ibig sabihin, kung binigay ito kaninang 8:30, so ito yan yung candle na green na to. Ayan, so sabi niya mag-sell daw dito. Tama naman, ayan, tinamaan naman siya. Diba? So dito pwede mo yan banatan kasi ano naman siya, nasa 60 plus siya, diba? So 60 plus ng RSI, basta pair na katulad na ito, pwede yun. Wag lang gold. Sa gold kasi kailangan critical talaga levels eh, like 70 sa RSI. Right, so ano pa tayo? Ano pa meron dito? Para ka na nagsishopping nito eh. Ganito kadaya itong Manara sa totoo lang eh. Ayan, so ito naman is, nangyari sa'yo? Nagpa-buy siya dito, ngayon, bumubulusok siya pababa. So, I think, baka tamaan yung stop loss nito kung sakali. Kung tatamaan, kung hindi, okay lang din naman. So, that's how important yung risk management. Kasi may mga times talaga na, siyempre, di mo naman controlled, di ba? Ang ginagawa lang naman ni Manara, ibibigyan kanya ng mga possible entry. Hindi niya naman napapagalaw yung market. Natawa nga ako dun sa iba, sinisisi si Manara. Kasi sabi nila, dami daw losses. Di ba? So
Bakit nagkakaroon ng losses? Yung pala wala man lang sila kahit yung RSI. Eh, syempre kung wala ka nito kahit yung RSI, talagang masasabayan mo lahat yan. Tapos ultimo yung nasa 5 minutes, sinasabayan nila. Eh, maliit lang talaga yung win rate eh. Kapag 5 minutes yung time frame, lalo sa mga harmonic patterns. Kulang sila dun sa filtering, no? Yan. So, ito, kita mo to, running profit, di ba? So, kanina pa rin to binigay, nung oras pa to. 6:30 ng gabi. So, binigay siya kanina. Ayan. So, okay naman siya. Pwede siya pasukan. 35, no? Parang medyo ano na yun. Medyo pwede mo nang patawarin yan. Anong time frame? Coach Pagmanara. Ayan. So, ang time frame po natin, guys, is tanggalin natin lang yung 5 minutes saka yung monthly. So, di mo na kailangan yun. Actually, kahit itong weekly, tanggalin mo na eh. Kasi, pag binigyan ka dyan, sobrang layo niya. Diba? So, pwede naman. Ayan. Tapos, tanggalin nyo lang to, yung mga crab, shark, range, naka-triangle. About naman sa points, D-point po. Kumbaga, dapat ano yun, 4 na points. Yung pinaplot ng harmonic pattern. So, mas mataas yung accuracy niya. Then, ganun lang. Mag-aantay ka na ng mga bagong formation dito. Ngayon, since mabagal yung market, wala tayong makitang magandang entry masyado. Ito, pinapala to. Ito, may iniwanan na tayo. Ayan, so ito, hinog to, itong entry na to, guys. Na. So, bakit siya hinog? Kasi pansinin mo sa RSI, nung binigay yung entry, 33 yung level niya. Pwede yan. Oh, understandable na yan kasi 40-60 lang naman kapag ka pairs eh, 'di ba? So ito profit na 'to. Ayan. So ito siya, tapos ito yung kanyang RSI. Tapos ayan, nag-TP na siya. Ano nangyari sa iyo? Sakit. Anong sakit? Ito. Yung alin po? Ito. Mami. Mali. Sino ba nagsuot nito? Si Ferdy nagsuot ng short. Very good naman. Ano? Wait lang. Ha? Kala ko nung bilog. Okay na? Tama naman suot mo, di ba? O, tama naman. Cute. Ayan, so, ayan siya, tinamaan na yung TP niya, no? So, pwede, pwede din gawin na 80-20 ang RSI. 80-20. Yeah. Pwede rin naman, kasi masyado na siyang critical, no? Parang ilang ano na lang po. Ilang pirasong trade na lang yung tatamaan natin pagka ganun. Kumbaga sobrang ano na niya, sobrang konti. Pero pwede, yes. Kaso yun nga lang, ilang trade na lang, no? Yung masasabayan mo. Unless otherwise is, let's say sa BTC, tignan natin kung paano. Ayan. So si BTC, pansinin mo, dito yung pinaka-entry niya dapat, no? Kanina. Paano nalalaman mga settings na yan sa RSI? Ito po. Ayan. So makikita mo siya dito sa ilalim. Ayan, so meron tayong arrow dito sa ilalim. Kita mo to. Ayan, so to yung gear. Ayan. So yung gear natin, paano sineset? Ayan, pindutin mo lang yung gear. Tapos, sa inputs. Ayan, so 14 lang naman yung length natin. Yung iba, pag nanood ka lalo sa YouTube, yung mga nagtuturo sa'yo na ang sabi nila is pwede daw na 10, ganyan. Actually, pwede naman. Wala namang sabing bawal. No? So, pwede yun. Same po na pagsiset. So, ganun lang din siya. Sa binary. Alright? So, ganyan siya. Tapos yung style, ikaw na bahala sa kulay-kulay, no? So, ako, ginawa ko lang puti para at least madaling makita. And, ito siya. Ayan. So, puti. Puti. Bagong, ng Sunrocks. Ayan. So, USDJPY. Reviewin lang natin yung mga binigay na ito. Ayan. So, ito. So, ito pwede, no? So, ito entry niya. Pasok naman siya nung una, no? So, 30. I mean yung numbers. Aling numbers? Yung 70-30, mga ganun, 20-80. Ito lang yun yung limits. Ayan, ito siya. Ito yung mga broken line na nandito. So, pwede mo siya kasi galawin. Diba? Yung upper and lower limit niya. Pero kung tatanungin mo ko kung ano yung purpose niya, is dun mo kasi malalaman yung overbought at oversold. Diba? So, pwede mo siyang galaw-galawin. So, isa sa mga ina-advise ko nga, lalo pagka pairs or major pairs natin, is nasa at least 60-40. Alright, pwede na yan sa 60-40. Tapos bantayan mo lang ng break-even. Tapos saka ka ano ba tawag dyan? Saka ka hayaan mo na siya, parang gano'n. Right, so dito for example, kung nag-entry ka dito, hindi ka na pa naman na stop loss. And I think tatamaan yung target na ito. Medyo matagal lang. Diba? Kasi 15 minutes time frame sa USD JPY. And then, ano pa ba meron dito? Ito si gold.
Oh, so nag-signal pala siya sa gold na nagtagos-tagusan siya. Eh bakit hindi mo kami binalitaan? Kailan ba to? Kailan yan? 23? Ah, kanina? Hindi ko man lang ito nabalitaan. Oh. Alas 2 ng hapon daw. Ayan. Oh. So nagbigay siya ng signal na mag-buy daw dito sa 2386 or 2387 area. Ayan. So tinamaan pala siya. No? So hindi ko ito nabalitaan. Bakit hindi ko ito nabalitaan? Siguro ako ay natutulog nito. Hindi. Sa webinar pala ako. Sabi ng asawa ko. Oo, tama. Webinar pala ako nito. Ang ganda oh. Tinamaan na siya, no? Yan yung mabilis umakyat sa... ito yun, yung time na yun. Ayan. So, tinamaan na yung target to niya. And, ayan, pansinin mo si Gold, kahit pa paano bumabagsak siya. Medyo nakakaduda lang yung mga trip niya sa buhay. Ayan, bagal, no? Bagal ng market. Gusto mo ng safe na trade nito, kung gusto mo talaga mag-trade, mag-sell ka rito ngayon, tapos break even. Mag-stop loss ka above pa rito, layo, no? So, ang stop loss mo, medyo malaki yung risk. Magiging $9 eh. Tapos yung TP mo, ako na bahala. Oh, ang laki ng risk, no? Kasi ang layo, nangahabulin mo dito eh. Kasi possible mag-take yan dito sa, sa high niya. So, medyo malaki yung magiging risk mo. Ayan. Kaya tas tingnan mo, nagbabounce siya, di ba? Ang mga ganyang pagkakataon, nakakainis i-trade yan si Gold. Wala namang malinaw na kung bababa ba siya, di ba? So, ganyan siya. Kung gusto mo naman na medyo less risk, baba mo dito onte. At least dito sa before nitong top na isa. Pero kasi parang bumaakyat din siya. Sa order block siya. Although may FBG naman around this area. Ayan, so mula dito hanggang dito. Dito pala, ayan. So may fair value gap dito. Family gap. Ayan. So may family gap dyan sa ilalim. So pwede niyang i-reach yan. Kung gusto niya. Pero kung hindi niya gusto, at gusto niya pa manguha ng stop loss dito, wala tayong magagawa doon. Di ba? So, ayan si Gold. Wala. Ayan, kung nag-sell ka doon, di ba? So, drawdown ka na ngayon. Pero may parang bababa na parang hindi. Hindi mo maintindihan eh. Kung iti-trend line mo naman siya mula rito, pasok naman siya, yes. Sa 1 minute, no? Kaso nagke-create na siya ng ng 3, tawag doon? Yung kabaligtaran. Paano po malalaman yung fair value gap? Ayan. So, kadalasan ang reason na ang fair value gap, makikita mo siya doon sa kung saan nag-breakout, no? Kung saan nagdire-diretso. So, ito siya. Kadalasan yung FBG kasi po is pinupuno yan. So, ang fair value gap is yung part na hindi pa natatouch ulit. For example, to, di ba may dulo ng wick dito? Ayan, so pakita na mag-arrow tayo. Ayan, nakikita mo tong dulo ng wick na to. Palitan ko lang to ng kulay. Ayan lang po Kayin ko lang siyang dilaw para medyo mas kita. Dilaw. Ayan. So dito, di ba pa nakikita nyo siya? Ito, yung merong bottom wick dito. So ibig sabihin, etong part na to, malinis pa to. Never been touched. Ayan. So ito siya yung fair value gap na tinatawag. No? So hindi pa siya nakukuha. So actually meron pa yan hanggang dito sa ilalim. Pero hindi ko na sinama kasi may mga top wick na dito eh. So may orders dito na na-clear out na nito. So okay na yon. Kumbaga ito na yung pinaka FBG natin na pwede niyang puntahan. So ayan, ito yung mamakit siya. Medyo magulo pa talaga i-trade. And wag niyong pilitin, no? Katulad nga na napag-usapan din namin ni Miss May kanina. Hindi laging may trade, no? Hindi laging may setup. Kaya wag mo muna siyang pipilitin, no? So, ano yan? Possible kaya, coach, nabababa lang siya for FBG and go? Yes, possible din. Mayroon rin kasing support dito sa 2,400 na area. Diba? Kasi ito whole number yan eh. So, 2,400. Pwede siyang bumagsak hanggang doon, tapos mag-bounce din. After that. How to identify ng support? So, yung support natin kadalasan is yung may 3 touches at least. So dito, hanap tayo ng siguro mag-open tayo. For example, dito na lang sa Manara. Para medyo mas malinis yung chart. So, open tayo ng gold. Tapos, lipat tayo, let's say, sa 15 minutes. So, pag nag-start ako na mag-analyze ng market, ang ginagawa ko niyan is, madaya kasi dito pala. Yan, gusto nyo mas madali, di ba? Pag nasa Manara ka, ito na yun, yung support and resistance, no? So, hindi mo na siya kailangang gawin kasi magguguhitan na siya. So,
So, pero kung wala to, for example, ikaw yung magpa-plot niyan mano-mano, paano siya pina-plot? So, ang gagawin mo na is very simple. Ayan, ano to? Coach, paano natin malalaman ang right time frame na gagamitin po pag mag-structure? Alright. So, mag-start ka muna sa mataas na time frame. At least, kung kaya mo daily. Kasi para makita mo yung mga daily na mga key level areas. So, may obigay ni Reed sa ibabaw. Delete na natin yung mga ayan, yung mga drawing ko nung nakaraan, nandito pa pala siya. Ayan, so, nandito yung mga trades kasi nung nakaraan, eh, nandito sa ibabaw. Ayan, no, close na trade. Ayan. So, madami-dami kaming mga 10 trade nung nakaraan. Mabilis kasi yung market na. I think that's Wednesday ata. Ayan. So, for example, dito sa daily, mas makikita mo yung overview ng market kasi dito. So, malalaman mo kung ano yung talagang totoong nangyayari, no, sa merkado or sa market natin. So mag-start ka na magguhit. For example, guhitan mo itong tuktok na to. Guhitan mo itong tuktok na to. Guhitan mo itong tuktok na to. Ay, asan yung isa pang guhit natin? Ayan. Tapos kung maglalagay ka na ng mga support na area, kung ilan yung mga kadalasan yung mga kung saan nagbabounce yung presyo. So ito. So, lagay mo lang siya dyan kung saan sila nagtagpo lahat pare-parehas. So nakita mo na ngayon kung nasan yung support niya sa daily. So every time frame merong support, no? So meron siyang support. So kung nandito yung time natin, hanapin mo ngayon kung saan sila kadalasan na nag-connect, kumbaga nagbangga-bangga. So for example, mula dito sa tuktok na to, yung pala yun, di ba? So natagpuan mo ngayon na ito siya. Ayan. So makikita mo nagkaroon ng rejection around this area. So yun pala yun, may dahilan pala. Kasi may support pala rito. So ngayon, pag zoom in mo yan sa mas mababang time frame, let's say 1 hour. Ayan. So sa 1 hour time frame, makikita mo kung saan nag-bounce yung presyo. Alright? So sa 1 hour, ganun din gawin mo. Magguhit-guhit ka lang din. Ayan. So magguhit ka lang din dito sa ibabaw. Ayan. So meron ka resistance dyan. Tapos meron kang support naman dito sa baba. Ito na. Ito, yung lowest point na to. Saka ito. Alright. Tapos yung mas malapit-lapit, ito mga tuktok na to. So, ang dami mo ng guhit, di ba? Yan. So, bakit mahalaga itong mga guhit na to? Kasi yan yung mga levels, di ba, ng presyo. Kasi pag gumagalaw yung market, kumbaga hindi naman siya yung unti-unti ng hindi siya yung talagang dahan-dahan na gano'n, no? May mga levels na kung saan siya magre-reject. Like, for example, itong tuk-tuk na to, di ba? Kung nag-sell ka dyan, nag-profit ka kahit pa paano. So, yan yung mga ginagalaw niya ng mga presyo. So, ngayon, i-zoom in mo ulit, 15 minutes naman. Ayan. So, eto siya. Ayan. So, sa 15 minutes, yan, mas malinaw na sa'yo. Na kapag ka, for example, yung presyo is ganyan, tumulo na siya. So, ito yung entry natin kanina. O, patipi na pala siya. Ayan. So, yan siya. Pabalik nga siya ng family gap. At least kalahati siguro na ito. Kukuhain niya yan. Hanggang dito sa tipi natin dito. Ayan. So, magkano na yung profit? $1.6 lang, diba? So, maliit-liit lang. Ayan. So, open pa siya. Running ng 1.7. Pa-sample ng invalidation. Ayan. So, close na to. 1.8. So, nag-close yung trade. Ayan. Tapos, saka tumalbog. Ito na yung 50%. Ayan. Nag-react yung family gap. So, na-close mo na yung trade. Yan. So, kaya siya bumabalik niya yan. Alright? So, kasi merong fair value gap dito. So, nakuha na yung 50%. Yan, pansinin mo sa box natin, kuha yung kalahati, di ba? So, yan. So, yun yung kalahati niya. So, ngayon, may possibility pa rin, yes, na mag-reach siya hanggang dito sa 2,400 bago siya mag-bounce ulit pa here. So, ito siya. Na-close yung trade ng 1.8. Nga lang kanina, katulad na sabi ko, medyo risky siya. Lalo kung dito mo talaga nilagay yung stop loss mo. Pero safe yun. Diba? Kasi pag na-take to, babagsak din naman yan siya ulit. Right? So, yan. So, na-close lang yung trade. So, titingnan natin sa 1 minute yan. So, na-close ng 1 minuto, tapos ngayon bumabalik. Ayan. So, may possibility pa naman na magtuloy-tuloy. Alright? So, invalidation saan ba ito? Yung tinatanong ni Eduardo. Ayan. So, ayan. So, yan yung ano niya. Isa sa mga pinaka-basic na ginagamit ko sa trading is yung mahiwagang trend line. No? Ako, believer ako ng trend line. Ayan. So, minsan nakakita ako ng kwento rito sa trend line. Kaya ako nag-enter ng trade. For example, katulad na ito, inducement. Ayan. Actually, yung inducement and invalidation, actually, parang retest din yan siya. Parehas lang. Diba? So, hindi naman sila nagkaiba.
Diba? So, wag ka lang masyadong mako-confuse dun sa mga terms. Yung happy and good. Ayan. So, for example, ito yung trend line nito. Ang cute, diba? Sino happy? Ayan. So, nag-breakout dito. Pansinin nyo, nagkaroon na rejection, pero na-break din, tapos and so on, tapos puro retest, tapos saka siya nahulog. Diba? So, ako, believer ako ng trend line. And, ayan. So, ngayon, nahuhulog siya. So, possible lumabot hanggang dito sa 2,400. O, tiyan mo, doon pala yung guhit natin na puti. Hindi ko nga alam kanina. Alright? So, ito siya. Yung 10 rate. Kung 10 rate natin to, ayan, nag-profit naman siya. Baby natin. Kaso yun nga sabi ko, di ba, medyo risky siya. Kasi nga mabagal yung market. Pero yes, pwede naman. Wala naman sabing bawal, di ba? Alright? Tapos, ito yung isa sa mga ipapakita. Yun, nagkakaroon na ng green na candle. So, ito isa sa papakita ko sa inyo na later on is itatap natin siya. Or ititrade natin siya, which is si Volatility Index 75. Meron ba dito nakakaalam ng VIX? Hindi po yung VIX na Vaporub. Meron ba dito nakakaalam nitong VIX? Meron o wala? Yung mga hindi na lang nakakaalam nitong VIX. Pa-type 1 ako. Yung mga hindi pa siya alam. Yan, 1 daw. Si Ma'am Isay. Si Ed. Ayan. Ayan. So, marami pa pala dito na. Ayan. Si Sir Edwin. Ayan. So, kadalasan kasi alam na natin si Gold, no? So, i-introduce ko sa inyo. Sino ba yan si VIX na yan? Ito po yung ginagamit natin pagka meron tayong ubo. Ayan. Ayan. So, si VIX. So, bakit ba natin siya iti-trade? Si VIX po kasi is hindi siya affected ng any news. Alright? So, hindi siya naapektuhan ng kahit anong balita. Yes, hindi siya talaga naapektuhan ng kahit anong balita. Diba? So, wala siyang pakialam, no? Si VIX. Like lang, mag-screenshot lang ako. Para meron tayong data kung nasaan yung mga tao natin. Yan. Sample, ang head mo, anak. Careful. Send lang natin doon sa GC natin to. GC ba natin to? Hindi. Sa may GC natin. Ito pala. Ayan. Ano to? FOMO pala ako minsan. May nag-message pa sa messenger ko. Ayan. So, umami na siya. Di ba? So, ayan. So, for example, hinabol mo yung sell nito. Swerte mo kasi nahuhulog pa siya. Pero, hindi mo sure kung hanggang saan. Di ba? Kasi ito yung 2,400. Nagkaka-rejection na siya. So, ayan. So, ayan. So, si VIX pala. Balik tayo kay VIX. No? So, pwede mo yan i-search. For example, si Volatility 75 news. So, si Volatility Index po ay hindi siya apektado ng news. Nasaan na yung nakalagay? Nabasa ko yung nakalagay. Ito. Ayan o. So, isa siyang derivative na cryptographic or random number generated. Alright? So, hindi siya totoo, no? So, wala siyang fundamentals at wala siyang kahit anong bagay, no? So, na nagpapa-apekto sa akin. So, ibig sabihin, nagpo-produce lang siya na nagpo-produce ng numbers. Pero ang kagandahan dito kay VIX, nakita ko, medyo mas madali siyang basahin. Ayan, kita mo, naguhit ako doon siya tumalbog, di ba? So, medyo madali siyang basahin ng bahagya at maganda rin naman yung kitaan niya. Dali, antayin lang natin naglo-load siya. So, dito lang siya ma-open sa Derib. Under ng trading view din naman to. Right, so for example, tingnan mo to sa 1 hour time frame niya. Di ba ang linaw nung nakikita mo na nag-double bottom siya? Kita mo rin ba yung nakikita ko, B1? Di ba? So, kung nakita mo rin yung nakita ko, ibig sabihin, alam mo na hindi siya ganun kahirap i-predict. Di ba? So, may mga kilala ko na traders. At by the way pala, no, sa mga nagtitrade po dito, currently si VIX po is available lang sa Philippines sa Light Finance. Wala pa pong ibang kung nakita. O baka meron, hindi ko lang alam. Di ba? Na pwede siyang i-trade. And currently, sa Light Finance pa lang po siya meron. No, so kailangan mo dito is MT5 na ECN account to access itong si VIX. Alright, so pansinin mo dito, nag-double bottom siya rito, nag-breakout na siya. And then dito naman, kung papansinin mo, medyo hindi naman siya ganun nga kahirap. Kamukha nga ng gold to. Ba't kamukha niya yung gold kanina? Yung nangyari. So dito papansinin mo, nagmukha naman siyang double top. Ito, saka to. Tapos nagkaroon siya ng neckline dito. So ibig sabihin, alam mo na mag-entry ka dyan ng sell. Diba? So kung nag-entry ka dyan ng sell, ano natin siya, tingnan natin kung magkano yung kinita natin. Pwede kasi natin siya i-paper trade. So, lagay tayo ng short position, for example. Let's say, nag-trade tayo dito sa neckline niya. So, magkano yung kinita mo? Ang laki naman ito. And, so, actually, ang kinita mo niyan is, saan na siya? So, let's say, nag-close tayo ng trade around this area. So, $18 yung kinita mo. Grabe, laki, no?
1 hour time frame naman kasi ito guys eh. So lipat tayo sa 5 minutes for example. So ito yung isa sa mga ina-explore ko. Tapos syempre inaaral din natin yung stocks para magamit din natin siya. Kasi maganda yung mga signal ni Jessica Ramos. So I think pwede rin natin siya i-trade sa mga brokers natin. So for example, sinabi niya Tesla, Nvidia, or anything. Pwede natin siya sabayan. So ito yung kinita, no, $19. Ngayon to verify kung magkano nga ba talaga yung kinita. So tingnan natin dito. Asan na si VIX? Ito si VIX. So for example, nag-trade tayo. Ano yung entry natin? Asan na siya? Ang entry natin daw is 124,378. Tingnan natin dito kung magkano yung kinita. So dito yan sa at the price for example. Huwag niyo napansin ito indicator na to. Nakita ko kasi sa YouTube. Tinitingnan ko kung anong silbi niya sa buhay. 1, 2, ano nga yun? Sabi daw? Ayan, entry. Ayan. So kaka-copy paste ko na lang kasi syempre masipag tayo. So lagay natin siya dito sa at the price. So, let's say, ang opening price daw is yan. Tama yung lot size, so 0.001. Tapos, asan na yung TP natin ito? So, yung TP natin, price is, TP price natin ito. Tumalab ba siya? Isa pa. 2.43. Kasi ito, 0.001 siya. So, dito naman is yung stop level natin. Para at least alam lang na. Ay, hindi na pala kailangan. Kasi TP lang pala yung kailangan ko. Ayan. So, ganyan yung nangyari sa trade, no? So, for example, na-trade natin yon. So, naging profit mo is 2.43. Diba? Ang pinaka kagandahan na ito, pwedeng liitan mo lang yung risk mo, no? Na umabot ng 0.001. Ngayon lang ako nakakita ng lot size na ganito kaliit. Ngayon, kung nag-lot size ka ng 0.01 dyan, medyo mas malaki na yung kinita mo. Ayan. Nasaan na yun? Ba't nawala? Nawala yung TP ko. TP. Ang challenging lang dito, ang daming digits eh. Ayan. So, $24 daw yung kinita. Laki din, no? Diba? So, kung na-trade mo yon, Coach, yung VIX po ba pwedeng gamitan ng Manara? No. Wala siya dun. Tinry na namin. Diba? So, tinry na namin kasi meron akong nakausap na nag-introduce sa akin itong si VIX. And by the way, guys, itong si VIX po is available siya ng weekends. So, 24/7 po yan tumatakbo. So, pwede mo siya i-trade ng i-trade. Alright? So, ayan yung minimum lots nyo, 0.001. Kung gusto nyo siya explore, try mo siya, 0.001. Yung lowest lot size niya. Ayun, trading sessions niya, mapapansin mo. Nagsisignal ba si Ma'am Jessica dyan? Hindi siya. Parang OTC pala yan. Parang ganun. Oo. Actually, hindi nga ako familiar dun sa OTC ng binary. Sabi ko, ano ba yung OTC ng binary? Hindi ko rin alam. Hindi ako familiar. Tapos nung sinearch ko, ano ibig sabihin ng OTC, nakalagay over the counter. Sabi ko, nung connect naman ito dun sa... Lalo ako naguluhan eh. Imbis na dumali eh. Diba? So 24/7 po ito gumagalaw, no? So generic nga, no? Number generated siya. So yes, may mga risk pa rin siya. So hindi naman siya ganun kadali, 'di ba? So ang point lang natin, at least makakapag-trade tayo kahit weekends. Ayan. So dito na lang natin siya tingnan, medyo magulo tong si Ichimoku. Saan na siya? Ayan to. Ayan. So tingnan mo, nag running trade pa rin siya. Hindi siya ganun kahirap eh. Kasi tingnan nyo guys mag-trendline ka lang nito nasa 5 minutes. For example, let's say ito yung trendline mo. Nung nakita mo na nag-breakout dito, nag-sell ka for example, profit ka eh. Diba? For example, nag-sell ka dyan. Diba? So, tapos nag-close ka lang ng medyo malapit lang, sa loob lang ng ilang minuto. Diba? Ayan o. So, ang risk mo yan, syempre kung sa trendline ka naman, dito mo nalagay sa pinakadulo nito. So, yung RR mo niyan, medyo maganda na rin kasi 1.24 ka. Diba? Tapos nag-TP ka na dyan. Pero kung nag-trailing ka pa, sinunod mo lang ng sinunod, diba? Tapos natamaan mo hanggang dito sa pinakailalim. So, laki na naging profit mo. So, $33 to sa 0.01. Laki, no? Yun nga lang guys, ito is available lang siya sa ECN account. Kaya ito ECN to. Itong ginagamit ko na to. Ayan. So, nag-create lang ako ng ECN dito sa isang account na ginagamit ko. Ito siya, ECN. So, ano siya? Yun yung kagandahan naman dito, no? So, yun. So, later on, possible baka mag-signal ako nito ng sell or buy using dito si VIX75, no? So, pwede kayo mag-create ng ECN account. So, dito lang naman yan sa MetaTrader, tapos open kayo. Alright? So, medyo, ang kagandahan din dito napansin ko kay VIX,
ano siya, nagte-trend siya. For example, katulad yan, di ba, nag-downtrend siya dire-diretso. So, kaya ibig sabihin, kung nasabayan mo to ng sell, ang paldo ka na, may $41 ka, di ba? So, 0.01 na lot size. And since, sa ano naman natin, sa MetaTrader 5 naman natin to iti-trade, at hindi ka nalalabas ng iba pang platform, pwede ka na maglagay ng break-even agad niyan, di ba? So, ayan siya. So, may break-even ka na. So, wala na tayong katalo-talo. Kung nag-trailing ka pa, binaba mo na rito sa ilalim. For example, dito sa ibabaw na to. So, kahit nung umakyat siya, wala kang kakaba-kaba. Diba? Tapos susunod mo na lang ulit yung trailing mo. Diba? So, yan. Bahala ka na kung hanggang saan ka makarating. Diba? Kung makarating man siya dito sa ilalim, diyan sa'yo. Diba? So, trade natin, try natin. Alright? So, natin siya, explore natin. Kagandahan dito, may Saturday and Sunday. So, may explore natin siya. Alright? So, baka mag-create ako ng group chat na bago for this. So, exclusive para dito sa pair na to. Si Bix. Para hindi sabog-sabog yung GC natin. No? So, katulad ng ginawa ko rin sa binary, di ba? Nag-create ako ng another group chat para doon. So, ganun din gagawin natin dito. Alright? So, may mga questions ba, guys? Questions? Ano nangyari sa gold? Nahulog na ba lalo? Ayan, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo eh. Iti-take niya lang yung fair value gap eh. Tapos babalik eh. Di ba? Tapos nagkaroon lang ng rejection dito kasi may trend line dito. Ayan, mapapansin mo na-reject dito. Ayan. Pero possible mag-proceed yan pagka talagang malakas yung volume ng buy. So, na-take niya na yung fair value gap ng 50% and more than pa nga. So, aakyat yan siya. Possible. Kung marami pang buyer. Tapos bababa. Ayan. Balik sa 2406 yan, coach. 2406. 06. Dito. Possible, oh. Ayan. So, na-take niya na tong family gap na to. Doon pwede na natin delete yan para hindi tayo nahihirapan. Ito, na-close naman tong trade natin na to kung na-trade natin siya kanina. Saan galing to spike na to? Wala namang balita. Yung weird din yun. Yung spike kung haba. I think aakit na to. Yun nga, katulad ng sabi ni Eduardo, possible 2406. O baka i-take niya tong high. Kung marami pa siyang kapangyarihan, di ba? Iti-take niya tong high na to, tapos saka siya ulit mag-proceed. So dito yan, makapansin mo, meron na siyang order block dito sa area na to. So before na tong high. So pwede siya mag-bounce dyan. Pwede rin siya mag-bounce dito, for example. Ayan. So yan yung mga pagdadaanan ni gold bago siya makaakyat, no? So unang-unang challenge sa kanya is makabalik siya dito sa above nitong order block na to. So pag nakabalik siya diyan, another challenge niya basagin tong trend line na to. So marami na siyang challenges na magdadaanan bago siya makaakyat. Right? Pero kung titingnan mo overall, magulo pa talaga yung gold. So kung meron man tayong na-predict doon kanina is ito tong pagbagsak saka yung pagbalik nito. Kasi yung sa fair value gap na at least 50% o itong si 2.4. Diba? Kung naglagay tayo sell limit dito sa 2.4, hindi rin siya tinamaan kasi dito lang siya umabot. Right? So question guys, baka may question kayo para masagot natin habang open pa tayo. Picture daw sabi ng anak ko. Sige, pwede naman na tayo mag-picture siguro kasi excited na yung anak kong makipag-picturean na. Nakasando ka, nagbabagyo man anak. Anak ko. Pa-open ang camera guys, picture tayo. Para makapag smile yung anak ko ng malaki. Yan. So open camera tayo. Sipag talaga ni Sir Edwin. Yan talaga yung mga idol ko eh. Yan. So shout out kay Sir Edwin ng Canada. Grabe. Nagda-drive pa yan siya ng bus. So tingnan mo, napaka-sipag. Nagdadrive pa ng bus. Yeah. Hi mo si ano? Si Tita AB. Si Tita Isay. Ayan. Hi. Kita po tayo sa Cavite. Sabihin mo. Kita po din sa Cavite. Cute. Ayan. So wait lang anak. Ayan. So picture tayo guys. Ano ba ito? Ba't ayaw matago nung nasa gilid ko? Dali, usog ko na nga lang dito. Ayan. Alright. So open tayo camera. No? Huwag kayong mahiya. Ano yan anak? Anong photo pa? I-charge mo yung aircon mo? Ayan. So hello. Pretty! Ha? Pretty? Ayan. Pretty and aircon. Talaga naman. Ayan. So smile tayo guys. Aircon.
Smile. filter. Picture na tayo. Smile ka na. Some Smile ka na. aircon and filter. Yeah, smile ka na, baby. This some aircon and filter. Yeah, opo. Smile, guys. 1, 2, 3, This some aircon smile. and filter. Ayun. Ay, say goodbye na. Ano pa sabi mo? Mama. Ay, you say thank you pa. Thank you pa. Gusto ko pinaon. Yun sa mahina only. Alright, so may mga question ba, guys? Ay, Or wala naman? ay. Ay, yung ano mo, power bank. This is charge. Hindi siya charge. Ayan, so baka may mga questions sila. Anak, tingnan natin, baka may mga tanong sila. Ay, wala. Ayun, wala. Babay daw, babay. Salamat po, Coach Eman. Ayan, so you're welcome po. Anak, kung masundutin yung cellphone natin. Thank you everyone. So message lang kayo guys, no? So pwede kayo mag-message sa akin directly if may mga questions kayo. So thank you sa time nyo po. Maraming salamat sa pag-attend. Maming. You're welcome po, Sir Edwin. Ayan. Thank you guys. Maming. Welcome. Salamat. Ayan.